Isinilang ako sa isang tahimik na bayan kung saan ang bawat araw ay puno ng halakhak, panalangin at pagsisikap. Ang aming pamilya ay hindi marangya, hindi kami mayaman sa salapi, ngunit sagana kami sa pagmamahal. Ang aming tahanan ay laging puno ng init, hindi lamang mula sa hapunan na niluluto ni ina, kundi mula rin sa aming samahan bilang pamilya. Si Ama, isang masipag na manggagawa, ay nagsikap upang matustusan ang aming pangangailangan, habang si Ina ay nag-alaga sa amin ng may buong pagmamahal. Ako ang bunso sa 4 na magkakapatid. Ngunit sa lahat ng aming magkakapatid, ang pinakakakaiba ay si Giovanni, ang aming panganay. Mula pa noong bata kami, iba ang dating niya. Lagi siyang tahimik, mapanuri, at tila may hinahanap na hindi namin mawari. Mahilig siyang magbasa ng Biblia, at kahit sa paglalaro, madalas siyang napapaisip. Hindi siya ang tipo ng batang magulo o pasaway. Sa halip, siya ang tagapagtaguyod ng katahimikan, ang tagapayo sa aming magkakapatid kapag may alitan, at ang tagapagbigay ng liwanag kapag kami naliligaw. Isang gabi, habang kami ay nakaupo sa beranda, tahimik na nakatingin si Giovanni sa langit. Hindi ko maiwasang mapansin ang lalim ng kanyang iniisip. "Kuya, ano nang iniisip mo?" tanong ko sa kanya habang yakap ang aking unan. "Alam mo ba, Maria," anya habang nakatingala pa rin sa kalangitan, "pakiramdam ko, may mas malaking plano para sa akin. Para sa ating lahat." Napakunot no ako. "Anong ibig mong sabihin?" Umiti siya ng bahagya, pero hindi ako sinagot. Hinawakan niya lamang ang maliit niyang Biblia at marahang isinara ito, tila may lihim na alam na hindi pa niya kayang ipahayag. Sa murang isipan ko noon, hindi ko lubusang naintindihan ang kanyang sinabi. Para sa akin, ang buhay ay simple lamang, gigising, mag-aaral, maglalaro, matutulog. Pero para kay Giovanni, tila may mas malalim na kahulugan ang lahat. Hindi ko yon pinansin noon, ngunit kalaunan, ang munting usapan naming iyon ay magiging simula ng isang kwentong hindi ko kailanman malilimutan. Lumipas ang mga taon, at patuloy na lumalim ang pananampalataya ni Giovanni. Kapag linggo, hindi lang siya simpleng sumasabay sa pagsisimba, nakikita ko ang taimtim niyang pananalangin, ang lalim ng kanyang pagmumuni-muni sa mga sermon ng pari. Habang kami ng ibang magkakapatid ay sabik na umuwi upang maglaro, si Giovanni ay laging nananatili sa simbahan, tila may hinahanap na sagot sa kanyang mga tanong. Isang hapon, nakita ko siyang nakaupo sa ilalim ng puno sa aming bakuran. Nakasalampak siya sa lupa, hawak ang kanyang Biblia, at tila nawawala sa mundo. Lumapit ako at umupo sa tabi niya. "Kuya, bakit parang lagi kang may malalim na iniisip?" Tumingin siya sa akin, at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita kong may bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. "Maria, minsan, may nararamdaman akong tinig sa loob ko." Isang tinig na tumatawag sa akin, ngunit hindi ko pa lubusang naiintindihan. Napatingin ako sa kanya. "Boses. Paano yon?" Ngumiti siya. Hindi literal na boses, kundi isang pakiramdam. Isang tawag. Parang may naghihintay sa akin, may misyon akong dapat gawin. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko noon, kaya nanatili lang akong tahimik. Hindi ko pa alam na ang mga salitang iyon ay magiging totoo balang araw. Habang kami lumalaki, mas naging malinaw ang pagkakaiba ni Giovanni sa amin. Sa tuwing may nangangailangan, siya ang unang lumalapit upang tumulong. Kapag may nasasaktan, siya ang nagbibigay ng aliw. At higit sa lahat, hindi siya napapagod magdasal. Habang ako'y naglalaro, siya ay nagmumuni-muni. Habang ako'y abala sa mga simpleng bagay, siya ay nagbabasa at nag-aaral ng mga salita ng Diyos. Isang gabi, habang nakahiga na ako sa aking kama, narinig ko siyang nagdarasal sa kabilang kwarto. Ang kanyang boses ay mabagal, puno ng damdamin. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong pakiramdam na bumalot sa akin noon. Isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag, isang init na tila nagsasabing may isang bagay na malaki ang mangyayari sa aming pamilya. At hindi na ako nagkamali. Sa susunod na mga taon, may isang pangyayari na tuluyang magbabago sa takbo ng aming buhay. Isang pangyayaring susubok hindi lamang sa aming pamilya, kundi pati na rin sa pananampalataya ni Giovanni. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Ang mga umagang puno ng saya at ingay sa aming bahay ay biglang napalitan ng katahimikan. Wala na si Ama. Ang kanyang pagpanaw ay dumating ng walang babala, isang malupit at bigla ang dagok sa aming pamilya. Noong araw na yon, naramdaman kong parabang bumagal ang oras.
Ang mga iyak ni ina, ang malamig na dampi ng hangin, at ang tunog ng mga hikbi sa buong bahay ay nag-iwan ng hindi maalis na sugat sa aking puso. Si Giovanni, na noon ay 20 taong gulang lamang, ang unang nagpakita ng tapang. Habang kaming lahat ay patuloy na umiiyak at nagdadalamhati, siya ay nanatiling tahimik, malalim ang iniisip. Hindi siya umiyak sa harap namin. Hindi siya nanghina. Sa halip, tinapik niya ako sa balikat at marahang bumulong. Maria, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ngunit kahit na sinubukan niyang magpakalakas, alam kong ang pagkawala ni Ama ay hindi lamang nag-iwan ng lungkot sa kanya, nag-iwan din ito ng isang napakalaking responsibilidad. Mula noong araw na yon, nagbago ang lahat. Si Giovanni, bilang panganay, ang kailangang umako sa responsibilidad na iniwan ni Ama. Kahit na nag-aaral pa siya sa universidad, kinailangan niyang maghanap ng trabaho upang suportahan kami. Sa umaga, pumapasok siya sa klase. Sa gabi, nagtatrabaho siya bilang isang tagapag-ayos ng mga libro sa isang maliit na aklatan sa bayan. Minsan, tinatanggap din niya ang maliliit na trabaho, paghahatid ng mga paninda, pagtulong sa pag-aayos ng bahay ng aming mga kapitbahay, kahit anong pwedeng mapagkakitaan. Isang gabi, nakita ko siyang pagod na pagod. Naupo siya sa isang sulok ng bahay, pinagpapawisan, at hawak-hawak ang isang papel, tila isang listahan ng aming mga gastusin. Nilapitan ko siya at tinanong, "Kuya, hindi ka pa ba matutulog?" Napangiti siya, kahit halata ang pagod sa kanyang mukha. "Mamaya na. Kailangan kong ayusin ito." Napatingin ako sa kanya. Dati, si Giovanni ang laging puno ng enerhiya, laging may oras para sa aming magkakapatid. Ngunit ngayon, tila may bumibigat sa kanyang balikat. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, hindi kailanman nabawasan ang pananampalataya ni Giovanni. Sa bawat pagsubok, sa bawat sandali ng panghihina, isa lang ang sinasabi niya. Diyos ang magpupuno. Maririnig ko siyang inuulit-ulit ito, lalo na kapag nakikita niyang nag-aalala si ina tungkol sa pagkain o sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Sa kabila ng kawalan ng katiyakan, tila may paniniwala siyang hindi matitinan. Isang araw, napansin kong madalas na siyang nananatiling tahimik. Kapag tapos na ang hapunan at tulog na ang lahat, naglalagi siya sa altar ng bahay namin. Doon siya nakaluhod, tahimik na nagdarasal. Hindi ko maintindihan noon kung ano ang ipinagdarasal niya, pero may nararamdaman akong kakaiba sa kanya. Nang isang gabi, hindi ko na napigilan ang aking kuryosidad. "Kuya," bulong ko habang umupo sa tabi niya. "Ano nang ipinagdarasal mo?" Sandali siyang natahimik, saka nagbuntong hininga. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, Maria. Tumingin siya sa akin, malalim ang tingin. Pero may kung anong bumibigat sa loob ko. Parang tinatawag ako sa isang bagay na hindi ko pa lubos na naintindihan. Napakunot no ako. Tinatawag? Tumango siya. Isang pakiramdam, isang panawagan. Parang may gustong ipagawa sa akin ng Diyos. Nagpantig ang puso ko sa kanyang mga salita. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Noon pa man, alam kong iba ang pananampalataya ni Giovanni, pero hindi ko inaasahan na darating ang puntong ito. Habang lumilipas ang mga buwan, lalong lumalim ang pananahimik ni Giovanni. Hindi na siya tulad ng dati na madaling kausap, madaling tawanan. Mas madalas siyang nag-iisa, nagmumuni-muni, at tila may iniisip na malalim. Kahit sa aming hapagkainan, madalas siyang nakatitig sa kanyang plato, hindi sumasabay sa aming pag-uusap. "Kuya, ayos ka lang ba?" tanong ko minsan habang naghuhugas kami ng pinggan. Umiti siya, pero alam kong hindi iyon ang dating ngiti niya. "Naman, iniisip ko lang ang maraming bagay." "Ano naman ang mga iniisip mong yon?" Hindi siya agad sumagot. Pinunasan niya ang isang baso, marahang itinabi, at saka tumingin sa akin. "Maria, paano mo malalaman kung may misyon ka sa buhay?" Natahimik ako. Sa edad kong iyon, hindi ko pa alam ang sagot. Si Giovanni ay tila nagbabago. Hindi ko pa noon nauunawaan, pero unti-unti na niyang iniiwan ang dating buhay na alam ko. Ang pagkamatay ni Ama ang nagtulak kay Giovanni na maging matatag. Ngunit sa kanyang pagpasan ng responsibilidad, may mas malalim palang nagaganap sa kanyang puso. Isang bagay na hindi ko pa ganap na nauunawaan. Sa kabila ng kanyang tiyaga at pananampalataya, may kung anong bumabagabag sa kanya. Isang tanong na hindi ko pa kayang sagutin. Hindi ko alam na ang lahat ng ito ay simula lamang. Hindi ko alam na sa loob ng kanyang puso, may isang mas malaking pagbabago na nagaganap.
At sa mga susunod na buwan, matutuklasan ko ang sagot. Matapos ang pagpanaw ni Ama, nagpatuloy ang buhay namin ng may bigat sa puso. Ngunit sa kabila ng lungkot at hirap, isang bagay ang naging malinaw sa akin, nagbabago si Giovanni. Hindi lang dahil sa responsibilidad na kanyang pinasan, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim. Isang bagay na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Isang gabi, habang kami ay nasa kusina, abala sa paghuhugas ng pinggan, napansin kong tila malalim ang iniisip ni Giovanni. Tahimik siyang nakatingin sa tubig na dumadaloy mula sa gripo, para bang may hinahanap siyang sagot sa kanyang isipan. "Kuya," mahina kong sabi. "May bumabagabag ba sa'yo?" Dahan-dahan niyang itinabi ang baso na hinuhugasan at saka huminga ng malalim. Hindi siya agad sumagot, pero kita sa kanyang mukha ang bigat ng kanyang nadarama. "Maria," puno ng pag-aalinlangan ang kanyang tinig. "May gusto akong sabihin sa'yo." Napatigil ako. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong kinabahan. "Ano yon, kuya?" Napatingin siya sa akin, at sa unang pagkakataon, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang emosyon na hindi ko pa nakikita noon, isang halo ng takot at pananabik. Nararamdaman kong tinatawag ako ng Diyos. Napakurap ako. "Tinatawag?" Tumango siya. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag, pero matagal ko nang nararamdaman ito. Parang may boses sa loob ko, isang panawagan na hindi ko kayang baliwalain. Hindi ako agad nakapagsalita. Ang kuya ko, na matagal ko nang alam na malapit sa Diyos, ay ngayon nagsasabi sa akin na maaaring iwan niya kami upang sundan ang panawagang iyon. "Pero paano naman tayo, kuya?" mahina kong tanong. "Paano si ina?" Napayuko siya. Kita kong nasasaktan siya sa mismong tanong na yon. "Alam ko," sagot niya. "At yan ang pinakamahirap na bahagi nito. Hindi ko gustong iwan kayo. Hindi ko gustong iwan si ina. Kaya bakit mo pa iniisip gawin ito?" Mahabang katahimikan ang bumalot sa amin. Sa huli, isang mahinang sagot ang lumabas sa kanyang bibig. "Dahil hindi ito tungkol sa akin." Hindi ko na ituloy ang usapan. Sa halip, tumalikod ako at nagpatuloy sa paghuhugas ng pinggan, ngunit ang isip ko ay gulo-gulo. Kinabukasan, napansin kong mas dumalas ang oras ni Giovanni sa pagbabasa ng Biblia. Madalas siyang lumalabas upang tumulong sa mga nangangailangan, at tila may mas malalim na katahimikan sa kanyang kilos. Hindi na siya tulad ng dati, na kahit seryoso ay palaging handang ngumiti. Ngayon, tila may bumibigat sa kanyang dibdib. Isang gabi, nadatnan ko siyang nakaluhod sa altar ng bahay, matay nakapikit, tila malalim ang dasal. Umupo ako sa di kalayuan at tahimik na pinanood siya. Ilang minuto ang lumipas bago siya tumayo at humarap sa akin. "Maria," mahina niyang tawag. "Ano yon, kuya?" "Nanaginip ako kagabi." Napatigil ako. "Anong panaginip?" Huminga siya ng malalim bago nagsalita. "May nakita akong liwanag. Isang matinding liwanag na halos hindi ko matingnan ng diretsyo. Napakaputi, napakaliwanag. At sa gitna ng liwanag na yon, may narinig akong boses." Napalunok ako. "Anong sinabi ng boses?" "Maging liwanag ka sa dilim." Napanganga ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman. Hindi ko alam kung takot ba ito, o paghanga, o pag-aalinlangan. "At ano ang ibig sabihin nun, kuya?" Nagkibit balikat siya. Hindi ko alam. Pero pakiramdam ko, iyon na ang sagot na matagal kong hinahanap. Nagtagpo ang aming mga mata. Sa loob-loob ko, alam kong totoo ang nararamdaman niya. Pero sa kabila ng lahat, may isang bahagi ng puso ko ang hindi kayang tanggapin ito. Kung totoo yan, mahinang sabi ko, ibig sabihin, mawawala ka na sa amin. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, hinawakan niya ang aking kamay at marahang pinisil ito. "Maria, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan." Pero kahit sinabi niya yon, alam kong hindi na niya kontrolado ang kanyang sariling landas. Kinabukasan, nang ipagtapat niya kay ina ang tungkol sa kanyang panaginip at panawagan, hindi ito nagulat. Sa halip, umiti lang siya at marahang hinaplos ang pisngi ni Giovanni. "Kung ito ang nais ng Diyos para sa iyo, anak," sabi ni ina, "hindi kita pipigilan." Napatingin ako kay ina, gulat sa kanyang sagot. "Ina, paano mo ito matatanggap ng ganun lang?" Ngumiti siya, puno ng pananampalataya ang mga mata. "Dahil ang Diyos ang gumagabay sa atin. Kung ito ang plano niya para kay Giovanni, sino tayo para humadlang?" Pero ako, hindi ako sigurado.
Hindi ko alam kung kaya kong tanggapin ito. Habang tinitignan ko si Giovanni, nakita ko ang isang bagay na hindi ko pa nakikita noon, isang liwanag sa kanyang mukha, isang katiyakan sa kanyang mata. Alam kong hindi ko na siya mapipigilan. Hindi ko alam kung kailan, pero alam kong darating ang araw na iiwan niya kami upang sundan ang panawagan niya. At ang mas masakit sa lahat, alam kong wala akong magagawa para pigilan yon. Maria, ito na ang desisyon ko. Napatigil ako sa pag-aayos ng hapagkainan nang marinig ko ang tinig ni Giovanni. Tahimik akong napalingon sa kanya. Hawak niya ang kanyang Biblia, nakatayo sa may pinto ng kusina, tila may pasan na mabigat sa kanyang balikat. Anong ibig mong sabihin, kuya? Mahina kong tanong, kahit alam ko na ang sagot. Lumulok siya bago sumagot. Papasok ako sa seminaryo. Nabitiwan ko ang kutsara na hawak ko. Ang tunog ng pagbagsak nito sa mesa ay kumalembang sa buong silid, na parang hudyat ng isang di maiiwasang pagbabago. Nakita kong lumapit si ina, itinakip ang kamay sa kanyang bibig habang ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Anak, Tumango si Giovanni. Alam kong hindi ito madaling tanggapin, pero matagal ko nang pinag-isipan ito. Hindi ito basta-bastang desisyon. Kuya, napahawak ako sa gilid ng mesa, pakiramdam ko ay biglang lumiit ang mundo. Talaga bang aalis ka? Lumapit siya sa akin, hinawakan ang aking mga kamay. Maria, hindi ito paalam. Alam kong mahirap ito para sa inyo, para sa ating lahat. Pero ito ang panawagan na hindi ko na kayang ipagkaila. Natahimik ako. Sa loob-loob ko, gusto kong sabihin sa kanya na huwag siyang umalis. Na huwag niya kaming iwan. Pero nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na mas matindi pa sa pangungulila, isang matibay na paniniwala, isang determinasyon na hindi ko kayang igupo. Si ina ang unang sumuko sa katahimikan. Kung ito ang kalooban ng Diyos para sa iyo, anak, nagpunas siya ng luha. Hindi kita pipigilan. Tila may gumuhit na sakit sa puso ko sa kanyang sinabi. Ina, paano mo natatanggap ito ng ganun lang? Ngumiti si ina, kahit basa pa rin ng luha ang kanyang mukha. Dahil ang anak ko ay tinatawag para sa mas dakilang bagay. Hindi ko siya maaaring ikulong sa takot ko. Hindi ko alam kung paano ako dapat sumagot. Napayuko na lamang ako, ramdam ang bigat ng pagkawala kahit hindi pa siya umaalis. Dumating ang araw ng kanyang paglisan. Maagang maaga pa lang, gising na ang lahat. Tahimik kaming nag-almusal, at ang bawat tunog ng kubyertos sa pinggan ay parang isang mahinang paalala na ito na ang huling umaga na makakasabay namin siya sa hapagkainan. Matapos ang pagkain, inayos niya ang kanyang mga gamit, isang maliit na bag, ang kanyang Biblia, at ilang damit. Napakasimple lang ng kanyang dadalhin, pero para sa akin, ang kanyang pag-alis ay isang pagkawala na hindi kayang punan ng kahit anong bagay. Sa may pintuan, isa-isang nagpaalam sa kanya ang aming pamilya. Ni hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang akin. Lumapit siya sa akin, inilagay ang kanyang mga kamay sa aking mga balikat. Maria, hindi ko na napigilan ang luha ko. Kuya, paano na ako? Ngumiti siya ng bahagya, hinaplos ang aking buhok gaya ng madalas niyang gawin noong bata pa kami. Lagi kitang ipagdarasal. Kahit saan ako naroroon, nasa puso pa rin kita. Niyakap ko siya ng mahigpit, ayaw ko siyang pakawalan. Hindi ko alam kung kaya kung wala ka. Hinawakan niya ang aking kamay. Kaya mo, Maria. Hindi ako mawawala. Nasa panalangin ako. Lagi mong tandaan yan. At sa huling pagkakataon, umiti siya bago siya tuluyang lumakad palayo. Pagkaalis niya, bumalot ang matinding katahimikan sa bahay. Para bang nawala ang liwanag sa aming tahanan. Kahit nandyan pa si ina, kahit nandyan pa ang aming mga kapatid, iba ang pakiramdam. Ang dati niyang kwarto ay nanatiling maayos, pero hindi ko magawang pumasok doon. Pakiramdam ko, kapag ginawa ko iyon, mas lalo kong mararamdaman ang pagkawala niya. Lumipas ang mga araw, ang lungkot sa puso ko ay hindi humupa. Madalas akong nakaupo sa beranda, iniisip kung ano na ang ginagawa niya. Masaya kaya siya? Komportable kaya siya? Hanggang sa isang araw, dumating ang unang liham niya. Nakahawak ako sa sobre, hindi ko agad binuksan. Para bang may takot sa puso ko, na baka kapag binasa ko ito, mas lalo kong maramdaman ang kanyang pagkawala. Pero sa huli, hindi ko kinaya ang kuryosidad ko. Maria, kumusta ka? Alam kong mahirap ang unang linggo nang wala ako dyan. Hindi rin madali para sa akin.
Ang unang gabi sa seminaryo ay tahimik, pero ramdam ko ang init ng panalangin. Pinag-aaralan namin ang mga banal na kasulatan at tinuturuan kaming hanapin ang tunay na kahulugan ng paglilingkod. Mas lalong tumitibay ang paniniwala kong ito ang tamang landas para sa akin. Huwag mong isipin na iniwan kita. Lagi kitang ipagdarasal, gaya ng ipinangako ko sa iyo. Mag-ingat ka palagi, Maria. At alalahanin mo, hindi kailanman tayo magkakahiwalay sa espiritu. Kuya Giovanni E. Napahawak ako sa papel ng mahigpit. Sa unang pagkakataon mula nang umalis siya, hindi na lungkot ang naramdaman ko. Hindi pa rin ganap na pagkawala ang iniwan niya. Sa mga sumunod na linggo, dumami ang kanyang mga sulat. Kinuwento niya ang kanyang mga natutunan, ang kanyang mga panaginip at ang bagong pananaw niya sa buhay. At unti-unti, sa bawat liham na binabasa ko, may kakaibang nararamdaman akong umuusbong sa loob ko. Para bang, sa kabila ng kanyang pag-alis, may naiwan siyang parte ng sarili niya sa akin. At hindi ko pa alam noon, pero may isang bagay sa akin ang nagsisimulang magbago. Ang bawat liham ni Giovanni ay nagiging mahalagang bahagi ng aming buhay. Sa tuwing dumadating ang kanyang sulat, kami ni Ina ay nagtitipon sa kusina, marahang binubuksan ang sobre, at tahimik na binabasa ang kanyang mga salita. Kahit wala siya sa amin, nararamdaman namin hindi siya tuluyang nawala. Maria, alam kong mahirap ang unang mga buwan nang wala ako dyan, pero gusto kong malaman mong hindi ako lumayo. Nandito lang ako, palaging nananalangin para sa inyo. Ang buhay sa seminaryo ay hindi madaling baguhin mula sa nakasanayan ko, pero sa bawat pagdaan ng araw, mas lumilinaw sa akin kung bakit ako nandito. May mga gabi na napapaisip ako kung tama ba ang desisyon ko. Sa katahimikan ng kwarto ko, naiisip ko kayo, ikaw, si Ina, at ang ating tahanan. Pero tuwing bumabalot ang pagdududa, may natututunan akong bago. Ipagdasal mo rin ako, Maria. Dahil kahit matibay ang pananalig ko, may mga araw na sinusubok ito ng husto. Kuya Giovanni E. Hinawakan ko ang sulat ng mahigpit. Sa unang pagkakataon, hindi lamang ako nag-alala para sa kanya, naramdaman ko rin ang bigat ng kanyang pinagdadaanan. Nang gabing iyon, hindi ako mapakali. May kung anong bumabagabag sa akin, ngunit hindi ko alam kung ano. Nasa kwarto na ako, nakahiga, pero gising pa rin. Sa labas, ang hangin ay malamig at ang langit ay puno ng mga bituin. Napansin ko ang maliit na Bibliang naiwan ni Giovanni sa kanyang silid bago siya umalis. Tumayo ako at binuksan ito, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang may hinahatak sa akin upang basahin ang mga pahina nito. Nang humawak ako sa libro, may dumaloy na kakaibang init sa aking katawan. Isang pakiramdam na hindi ko pa nararanasan noon, parang yakap na hindi ko nakikita, ngunit ramdam ko sa kaibuturan ng aking puso. Hindi ko maipaliwanag pero hindi rin ako natakot. Napatingin ako sa bintana. At sa isang iglap may bumalot na kapayapaan sa akin. Habang ako ay nakakaranas ng munting pagbabago sa sarili ko, si Giovanni naman ay patuloy na lumalaban sa kanyang sariling laban sa loob ng seminaryo. Isang gabi, isang sulat ang dumating, isang sulat na tila iba sa mga nauna. Maria, may gusto akong ikwento sa iyo. Isang bagay na hindi ko pa nasasabi kahit kanino. Noong isang gabi, dumaan ako sa isang matinding pagsubok. Habang nakaupo sa loob ng kapilya, naramdaman kong parang may hinahatak sa akin pababa. Hindi ko alam kung anong klaseng pagdududa yon, pero pakiramdam ko ay may bumubulong sa akin, ano ang ginagawa mo rito? Hindi mo ito para sa'yo. Nanginig ako sa malamig na hangin sa loob ng kapilya. Sa loob ng ilang sandali, nakaramdam ako ng takot na hindi ko pa naranasan noon. Pakiramdam ko ay nag-isa ako, na baka nagkamali ako sa landas na tinahak ko. Pero habang ako ay nakayuko, may narinig akong isang mahina, ngunit malinaw na tinig sa puso ko. Ang liwanag ay hindi nawawala, nagtatago lang ito. Sa sandaling iyon, parang may bumalot na mainit na liwanag sa akin. Alam kong wala akong nakikitang tunay na ilaw, pero ramdam ko ito, ramdam ko ang presensya ng Diyos. Maria, hindi ko ipagkakaila, hindi madali ang buhay dito. Pero kung may natutunan ako, iyon ay hindi kailanman tayo nag-isa, kahit sa pinakamadilim na sandali. Kuya Giovanni E. Napapikit ako pagkatapos kong basahin ang kanyang sulat. Alam kong mahirap ang kanyang pinagdadaanan, pero alam ko rin na mas lumalakas siya sa bawat pagsubok. Lumipas ang mga linggo, at unti-unti kong napansin ang pagbabago sa sarili ko. Dati, ang mga sulat ni Giovanni ay isa lang paraan upang maramdaman kong hindi siya lumayo.
Pero ngayon, nagsisimula na akong makakita ng higit pa rito, parang may bagong paniniwala na bumubuo sa puso ko, isang paniniwala na hindi ko pa kayang ipaliwanag. Isang gabi, nakita kong nakaupo si ina sa hapagkainan, hawak ang isang sulat ni Giovanni. Tahimik lang siyang nakangiti habang binabasa ito. Ina, tawag ko. Tumingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang kapayapaang hindi ko pa nakita noon. Alam mo, Maria, mahina niyang sabi. Tuwing binabasa ko ang mga liham niya, pakiramdam ko ay kinakausap tayo ng Diyos sa pamamagitan niya. Napatingin ako sa kanyang hawak na papel. At pakiramdam mo ba nasa mabuting kamay siya? Tanong ko. Tumango si ina, puno ng kasiguruhan ang kanyang sagot. Anak, hindi man natin siya nakikita araw-araw pero alam kong hindi siya nag-iisa. At kung may natutunan ako sa lahat ng ito, iyon ay mas malakas ang pananampalataya niya kaysa sa anumang pagsubok na haharapin niya. Tahimik akong nakatingin kay ina. Sa loob-loob ko, hindi ko pa kayang sabihin kung nauunawaan ko na ba ang lahat. Pero isang bagay ang sigurado, sa bawat liham ni Giovanni, sa bawat kwento ng kanyang mga pagsubok at pananampalataya, may isang bahagi ng aking puso ang nagsisimulang sumagot sa tawag na hindi ko pa ganap na naintindihan. At marahil, ito ang simula ng isang bagong yugto, hindi lang para kay Giovanni, kundi para sa akin din. Isang gabi, habang tahimik akong nakaupo sa aming beranda, dumating ang isa na namang liham mula kay Giovanni. Hindi ko ito agad binuksan. Sa halip, tinignan ko muna ang langit, madilim at walang buwan, ngunit sa di kalayuan, may ilan-ilang bituin na kumikislap. Nang sa wakas ay binuksan ko ang sobre, may kung anong bigat ang bumalot sa akin. Ang sulat na ito ay iba sa mga nauna. Mas mabigat, mas malalim. Maria. Ngayon ko lang naramdaman ang pinakamalalim na pagsubok ng aking pananampalataya. Sa loob ng maraming buwan, naniwala akong matibay na ako, na handa na akong sumunod sa panawagan ng Diyos nang walang pag-aalinlangan. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, isang hindi ko maipaliwanag na takot ang bumalot sa akin. Pakiramdam ko'y naliligaw ako na baka nagkamali ako sa landas na aking pinili. Isang gabi na naginip ako. Nakita ko ang sarili kong naglalakad sa isang napakadilim na lugar. Hindi ko alam kung saan yon, pero ramdam ko ang bigat sa aking dibdib, isang bigat na parang sinasakal ako. Ang paligid ay puno ng anino, parang walang hangganan ang dilim. Nagsimula akong humakbang, pero bawat galaw ko ay tila pabigat ng pabigat. Nasaan ka? Tanong ko sa dilim. Walang sumagot. Nagpatuloy akong lumakad, pero ang dilim ay tila gumagapang papunta sa akin, unti-unting pumapalibot, hanggang sa halos hindi ko na makita ang sarili kong mga kamay. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang takot na hindi ko pa kailanman naranasan. Akala ko, tapos na ang lahat. Pero sa kalagitnaan ng kadiliman, may nakita akong isang maliit na ilaw sa di kalayuan. Napakahina nito, halos isang kumikislap na apoy lang. Pero kahit ganoon, may kung anong kapangyarihan itong hatid, isang paalala na hindi ako nag-iisa. Narinig ko ang isang tinig, isang bulong lamang ngunit napakalinaw. Ang liwanag ay hindi nawawala, nagtatago lang ito. At sa sandaling iyon, naramdaman kong bumalik ang lakas ko. Muli akong humakbang, patungo sa ilaw, at habang papalapit ako rito, ang bigat sa aking dibdib ay unti-unting nawala. Maria, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang lahat ng ito. Pero isa lang ang tiyak ko, kahit ang pinakamalakas na pananampalataya ay may sandali ng pagdududa. Ang mahalaga ay hindi tayo titigil sa paglakad. At naiintindihan ko na ngayon ang misyon ko ay hindi lamang para sa akin. Lahat tayo ay may papel sa panawagang ito. Hawak ko ang liham na yon ng napakahigpit, pakiramdam ko ay may pumipiga sa aking puso. Sa unang pagkakataon, hindi lang si Giovanni ang nagbago, ako rin. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, hindi ko maiwasang mapansin ang tahimik na sigla sa mukha ni ina. Para bang may alam siyang hindi ko paganap na nauunawaan. Ina, tanong ko sa kanya habang inihahanda ang kanyang tasa ng kape. Hindi ka ba nalulungkot na wala si kuya? Umiti siya, isang ngiti na puno ng kapayapaan. Siyempre, anak. Miss ko siya araw-araw. Pero paano mo natitiis? Tanong ko ulit, pilit na naghahanap ng sagot sa loob ng aking sarili. Pinatong niya ang kanyang kamay sa akin at marahang hinaplos ang aking buhok. Dahil alam kong nasa tamang lugar siya. Napatingin ako sa kanya, iniisip kung paano siya nagkaroon ng ganoong katiyakan. Tulad ng sinabi niya sa kanyang sulat, patuloy ni ina, ang misyon niya ay hindi lang para sa kanya. Muli kong binasa ang huling bahagi ng liham ni Giovanni.
Lahat tayo ay may papel sa panawagang ito. Para bang ang mga salitang iyon ay bumabaon sa puso ko, binabago ang bawat sulok ng aking pag-isip. Simula nang umalis si Giovanni, lagi kong iniisip kung paano ko siya muling makakasama. Paano ko mapupuno ang kawalan na iniwan niya? Pero ngayon, unti-unti kong nauunawaan. Hindi siya nawala. Hindi niya kami iniwan. Sa bawat sulat na isinulat niya, sa bawat kwentong kanyang ibinahagi, sa bawat pagsubok na kanyang napagtagumpayan, isang bahagi niya ang naiiwan sa akin. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na ako natakot sa ideyang iyon. Sapagkat alam kong, sa isang paraan, ito na rin ang aking paglalakbay. Ang araw na matagal naming inantay ay dumating na. Maagang nagising si ina upang maghanda para sa paglalakbay. Habang siya ay tahimik na nagtitimpla ng kape, naramdaman kong may kung anong kapayapaan sa kanyang kilos, isang uri ng katiyakan na hindi ko pa naramdaman noon. Samantalang ako, may isang bahagi ng aking puso na hindi mawari kung saya o lungkot ang dapat kong maramdaman. Pagkalipas ng maraming taon ng paghihintay at pagsubok, si Giovanni ay magiging ganap ng pari. Habang kami ay nasa biyahe patungo sa seminaryo, nakatingin lamang ako sa bintana, pinagmamasdan ang dumaraang mga tanawin. Ang mundo sa labas ay tila hindi nagbago, pero sa loob ko, may isang bagay na unti-unting gumagalaw, bumabago. Pagdating namin sa simbahan, agad akong natulala sa tanawin. Ang loob ng simbahan ay punong-puno ng mga tao, mga seminarista, pari, pamilya ng mga ordinando, at mga taong dumayo upang masaksihan ang banal na seremonya. Ang sinag ng araw ay dumadaan sa makukulay na vitre ng simbahan, nagbibigay ng mahiwagang liwanag sa altar. Ang hangin ay tahimik pero puno ng dasal. Pag-upo namin sa harapan, hindi ko maiwasang pagmasdan ang paligid. Ang napakataas na kisame, ang mga kandilang nagliliyab, ang malumanay na tunog ng organong pumupuno sa buong espasyo, lahat ng ito ay tila isang patunay na may isang banal na bagay na magaganap. At doon, sa malapit sa altar, nakita ko si Giovanni. Nakatayo siya kasama ang iba pang mga seminarista na iaalay ang kanilang sarili sa Diyos. Nakasuot siya ng puting kasuotan, at sa kanyang mukha ay may ningning na hindi ko pa nakita noon. Sa sandaling iyon, alam kong wala nang dapat ipagduda, ito ang kanyang tunay na misyon. Nagsimula ang seremonya. Ang obispo ay lumapit sa mga ordinando, binigkas ang mga panalangin naglalaman ng kanilang pangakong paglilingkod. Habang nakikinig ako, naramdaman kong tila isang alaala ang bumabalik sa akin, isang gabi noon sa aming bahay, kung saan si Giovanni ay tahimik na nagdarasal sa altar. Tila may kausap na hindi ko nakikita. Ngayon, ang panalangin iyon ay nagkaroon ng sagot. Dumating ang pinakahihintay na sandali. Isa-isang lumuhod ang mga seminarista. Nang si Giovanni ay lumuhod sa harap ng obispo, napahawak ako sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong hindi makahinga. Habang binabasa ng obispo ang panalangin ng ordinasyon, naramdaman kong may dumaloy na kapayapaan sa buong simbahan. Nang ipinatong ng obispo ang kanyang kamay sa ulo ni Giovanni, pumikit ako, dinama ang sandali. At sa di maipaliwanag na dahilan, sa loob-loob ko, alam kong ito ang tamang daan para sa kanya. Matapos ang seremonya, lumapit kami kay Giovanni. Tila ba hindi ko siya lubos na makilala, hindi dahil nagbago siya, kundi dahil mas naging buo siya ngayon. Mas kumpleto. Mas totoo. Nang makita niya kami, isang malapad na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Kuya, mahina kong tawag. Ngumiti siya, lumapit sa akin, at marahang hinawakan ang aking kamay. Maria, bulong niya, hindi ito ang katapusan. Ito pa lang ang simula. Napatingin ako sa kanyang mga matang puno ng liwanag, ng pananampalataya, at ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag, pero ramdam ko sa puso ko. At sa unang pagkakataon, naunawaan ko na ang pananampalataya ay hindi lang tungkol sa pagsunod, kundi tungkol sa pagtitiwala, sa isang panawagan na minsan ay hindi natin agad nauunawaan, pero palaging nagdadala ng liwanag sa ating landas. Si Giovanni ay hindi na lang basta ang kuya ko. Siya na ngayon ang ilaw sa madilim na mundo ng marami. At sa huli, hindi niya lang binago ang kanyang sarili. Binago rin niya ako. Lumipas ang maraming taon, ngunit sa tuwing iniisip ko ang paglalakbay ni Giovanni, pakiramdam ko'y kahapon lamang nagsimula ang lahat. Ang batang tahimik na nakaupo sa ilalim ng puno, palaging may hawak na Biblia, ay naging isang gabay para sa napakaraming tao. Ang kuya kong minsang nag-aalangan sa kanyang landas ay naging isang ilaw sa madilim na mundo. Maraming nagbago mula nang siya ay maordinahan.
Ang kanyang pangalan ay lumaganap at ang kanyang mga pangaral ay naging inspirasyon sa maraming lumalapit sa kanya. Hindi siya naging isang malayong figura na iniidolo mula sa malayo, sa halip, siya ay naging isang pari na madaling lapitan, isang taong handang makinig, handang umalalay sa mga nawawalan ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi siya kailanman nagbago sa akin. Sa tuwing uwi siya upang bumisita, palagi niyang ginagawa ang dati naming nakagawian. Magsasama kami sa beranda, magbabahagi ng kwento, tatahimik sa ilalim ng mga bituin. Kahit na ngayon ay isa na siyang kilalang pari, sa akin, siya pa rin si Kuya, ang taong palaging nag-aalala para sa akin, ang taong unang humawak sa aking kamay sa mga oras ng takot at pangungulila. Minsan, isang gabi habang nakaupo kami sa lumang mesa sa aming kusina, nagtanong ako sa kanya. Kuya, hindi ka ba natatakot na minsan, baka hindi mo magampanan ang lahat ng inaasahan sa'yo? Napangiti siya. Maria, ang liwanag na dala natin ay hindi kailanman tungkol sa atin. Ito ay tungkol sa Diyos. Ang kailangan ko lang gawin ay patuloy na lumakad sa kanyang landas. Tumango ako, ngunit hindi ko pa rin lubos na nauunawaan noon. Ngunit isang araw, natagpuan ko ang sagot sa paraang hindi ko inaasahan. Sa isang pagkakataon, nakatanggap ako ng isang liham mula sa isang estranghero. Isang babaeng hindi ko kilala, ngunit sinabi niyang natagpuan niya ang pagbabago sa kanyang buhay dahil kay Giovanni. Hindi ko siya personal na nakilala, isinulat niya, ngunit ang kanyang mga salita ay dumating sa akin noong kailangan ko ito. Ang kanyang mga pangaral ay nagtulak sa akin upang bumangon sa isang panahong akala ko ay wala nang saysay ang lahat. Napaiyak ako habang binabasa yon. Sa wakas, naunawaan ko. Si Giovanni ay hindi lang isang gabay para sa aming pamilya, siya ay isang liwanag para sa napakarami. At hindi lang siya. Ang kanyang ginawa, ang kanyang pananalig, ang kanyang liwanag, lahat ng iyon ay nagbigay rin sa akin ng panibagong pananaw. Hindi mo kailangang maging isang pari upang magdala ng ilaw sa mundo. Hindi mo kailangang magsuot ng sutanang puti upang maging bahagi ng banal na misyon. Ang bawat isa sa atin ay may papel. Minsan, ito ay sa paghawak ng kamay ng isang nawawalan ng pag-asa. Minsan, ito ay sa isang simpleng ngiti na nagbibigay ng ginhawa sa isang taong hindi natin alam na may dinadalang sakit. Minsan, ito ay sa mga salita nating hindi natin alam na maaaring maging dahilan upang may isang tao ang magdesisyong bumangon muli. Si Giovanni ang nagturo sa akin ito na ang pananampalataya ay hindi lamang isang paniniwala kundi isang kilos. Na ang liwanag ay hindi lamang isang pangitain, kundi isang desisyon, ang desisyong ipasa ito sa iba. Ngayon, habang iniisip ko ang lahat ng pinagdaanan niya, hindi ko maiwasang mapangiti. Nagsimula siya bilang isang bata na may hawak na Biblia sa ilalim ng puno, tahimik na naghahanap ng kasagutan. Ngayon, siya ay isang gabay, isang ama sa pananampalataya para sa marami. Ngunit higit sa lahat, siya ay patunay na ang liwanag ng Diyos ay laging naroon para sa mga handang hanapin ito. At habang nakatingin ako sa langit, iniisip ang lahat ng nangyari, isang bagay ang natitiyak ko, ang liwanag na natagpuan ni Giovanni ay hindi kailanman nawala. Ito ay narito pa rin, nagniningning sa puso ng bawat isa sa atin. Kung nakarating ka hanggang dito, iwan ang salitang liwanag sa mga komento para malaman namin. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para maisama ka sa ating susunod na kwento. Ibahagi ang video na ito sa iyong pamilya at mga kaibigan para maipasa ang mensahe.